Hello, what's up? Hello Philippines, hello world. Andito na naman po tayo para mag-react at mag-comment dito sa isang alam ko nag-viral na video na to tungkol dito sa mga congressman at mga representative natin na mga bata, matatalino, magagaling at maaasahan. Mga komento nila tungkol nga dito sa nangyayari at ginagawa nitong ating Vice Presidente. Official who is supposed to appear before the House and defend his or her budget fails to do so, to an extent, betrayal po of public trust yun. She's not interested with her duties and functions as the Vice President of the Philippines. So kung Totoo nga naman po na betrayal po yung ginagawa ng ating Vice Presidente sapagkat hindi niya kayang ipaliwanag kung saan at kung paano niya ginastos ang pera. Diba kahit saan naman kahit naman sa tindahan, kung sakali, kumuha ka ng pera, hindi mo maipaliwanag kung saan mo ginastos, anong iisipin ng amo mo? Ganon din sa mga malalaking tindahan, diba? Kumuha ka ng mga gamit, saan mo nilagay? Paano nawala? Diba? Napakasimple, small things hindi niya maipaliwanag, pero yung mga malalalim at yung mga dapat pag-isipan, na kinokontra niya ngayon is nagagawa niya ng paraan at nasasagot niya. Anong nangyari? May mga sikreto bang hindi niya dapat ibuking? nandiyan po yung lumalabas, probably we can ask her to step down as the Vice President. Nakakalungkot na nagkaroon tayo ng Vice President na talagang kinakalimutan yung kanyang trabaho at yung kanyang... Yeah, that's very true for me na sa tingin ko hindi talaga alam ng Vice President kung anong trabaho niya. At hindi niya talaga alam kung anong pinasok niya. Kasi 'di ba siya rin naman ang nagsasabi na hindi dapat siya tatakbong Vice Presidente kung hindi siya pinilit. Ibig sabihin, wala talaga sa puso niya na maging Vice Presidente at saka hindi siya handa sa papasukin niya. responsibilidad na gawin yung kanyang constitutionally mandate na trabaho. Respetuhin niya yung nagtiwala sa kanya. Binanggit mo nga kanina, 32 million ang nagduklok sa kanya doon. Di sana yun ang magsilbing tuntungan niya. Yeah, very true. Kasi sabihin na natin, maraming dumidepensa pa rin sa kanya. Pero for sure, hindi naman kakalahati sa 32 million yan. Kasi kung sabihin natin na mas marami ang mahihirap, pero maraming nagsusumika para makapag-aral. So, yung mga nag-aaral at saka yung mga matitino, may pinag-aralan, malamang hindi aayon sa mga gusto niya yan. Kasi alam nila na yung pinag-aralan nila, kailangan i-apply nila. Alam nila dapat sila mamili ng totoo, tapat at saka tamang mamumuno sa ating bansa. Para gawin yung trabaho, di ba? Paano yung mga umaasa sa'yo saka nasa likod mo? So it's a leadership problem and a leadership question. Tama naman kasi, paano talaga yung mga umaasa sa'yo? Lagi po nating tatandaan, hindi po tayo makakakilos ng mag-isa lang. Hindi natin kayang gawin lahat ng trabaho na mag-isa lang. Di ba? Oo, hindi mag-isa si Sara Duterte kasi meron dumidepensa sa kanya, lalo dyan sa Congress at saka sa Senate, di ba? Sa Congress ilan? Si Marcoleta. Sa Senate ilan? Si Cynthia Villar. At meron ding isang dayuhan na si Harry Roque. Apat kayo. Parang isang walis lang yan Yung isang buong walis, hindi ka makakawalis, hindi ka makakalinis kung iisa ka lang. Apat kayo, hindi rin mahihirapan kayo. Kailangan kasundo nyo ang lahat. 'Di ba? Kaya nga meron tayong mga partido Kung nanalo ang isang buong partido, makakilos kayo ng maayos. Kung may nakasingit, sige, okay lang. At least, mas marami pa rin kayo. Pero kung mag-isa ka lang, kasi ganito yun kung halos lahat ng tao may nasasabi na sa'yo, at halos lahat ng tao is may galit na sa'yo, hindi ba wala na sa kanila yung problema kung hindi nasa sayo na? So, kailangan minsan, totoo, kahit ano pang posisyon natin, importante pa rin kung ano yung nasa damdamin natin. Kahit sino ka pa at kahit ano ka pa, kailangan isaalang-alang natin yung damdamin natin. So, sana lang magising po yung mga tulog
Sana lang makapag-isip po yung mga hindi pa nag-iisip na para malaman kung ano po talaga yung tama at mali. Hindi naman natin sinasabi na laging mali si Sara, pero sabihin na natin, meron din po talaga siyang mali. That's all. Adios.